Hili-hili, tunakapay, wala't tiri, mo'y nanay. Sa isang tagong lugar ay may nagaganap na ritual. Makikita ang grupo ng mga taong umaawit sa lengguwaheng sila lang ang nakakaalam habang nakapalibot sa mga kawayang umuusok. Nakasalang doon ang malaking kawa kung saan makikita ang kumukulong likido na kulay pula. Habang umaakyat sa langit ang usok nito, ay dahan-dahang itinaas ng grupo ang kanilang mga kamay hanggang sa tumayo ang kanilang pinuno at nagsalok ng pulang likido gamit ang baon ng nyog. Ipinainom niya ito sa isang kasamahan at di nagtagal ay pumila sa harap ng pinuno habang isa-isang pinapainom ng pulang likido. Sila ang Tribo Shivas. Payapa silang namumuhay sa kakahuyang iyon ng Baryo Kamaugin. Napaglipasan na nga ng panahon ang pagkakakilanlan sa tribong ito kaya wala nang nakakakilala sa kanila. Isa sila sa pinakalumang tribo sa Pilipinas na hanggang ngayon ay buhay pa rin. Bagamat wala na sa 100 ang bilang nila, ay nagagawa pa rin nilang buhayin ang kanilang tradisyon at kultura kahit sa makabagong panahon. Ang iniinom nilang iyon ay hindi dugo ng hayop o tao, kundi dugo ng mga aswang. Kilala ang Tribo Shivas bilang tagahuli ng mga aswang para pagnakawan ng dugo. At ang dugong ito ang iniinom nila para manatiling bata at sariwa ang kanilang mga balat. Hindi tumatanda ang bawat kasapi ng tribong ito. Oras na dumating sila sa edad na 24, ito na ang magiging itsura nila habang buhay. Ngunit para mangyari iyon, kailangan nilang uminom ng dugo ng aswang dahil ito ang magsisilbing bitamina nila upang mapanatili ang kanilang itsura sa mahabang panahon. Oras na mahinto sila sa pag-inom nito ay tatanda ang kanilang muka at iyon ang bagay na iniiwasang mangyari ng bawat miyembro. Ang pagtanda ay isa kasing kasalanan sa paniniwala nila. Sino mang miyembro na makaranas ng pagtanda ng pisikal na anyo ay makakatanggap ng parusang kamatayan. Edad lang ang tumatanda sa kanila, pero hindi ang kanilang itsura. Ito rin ang dahilan kung bakit kaunti na lang ang bilang ng tribong ito ngayon. Marami kasi sa kanila ang lumabag sa paniniwala. Naranasan kung paano mangulubot ang balat dahil na rin sa pagtanda. At dahil dito, kailangan silang bitayin sa pamamagitan ng paghati sa kanilang katawan. Ang bawat miyembrong lumabag sa tradisyon ay hahatiin sa 2 ang katawan gamit ang matulis na sandatang pag-aari ng pinuno. Ang kalahati ng kanilang katawan ay ililibing sa lupa, habang ang kalahati pa ay ilulunod sa tubig. Ganoon katindi ang parusang ipinapataw sa mga Shivas na lumabag sa sarili nilang paniniwala. Kaya nga ang mga magulang doon ay maaga na ring sinasanay ang anak nila sa pag-inom ng dugo ng aswang upang pag sumapit ang itinakdang edad ay hihinto na ang pagtanda ng kanilang itsura. Gabi na nang magtapos ang ritual ng Tribo Shivas. Naubos nila ang dugo ng aswang sa malaking kawa. Lahat ng miyembro nila ay nabigyan. Oras na naman na. Talakbo!
Kinabukasan ay balik sila sa dating gawin kung saan maglilibot sa iba't ibang lugar para manghuli ng aswang. Ginagawa nila ito tuwing gabi dahil ito ang oras kung saan lumalabas at nagpapalit ng anyo ang mga aswang sa paligid. Ang iba sa kanila ay nag-aanyong aso, pusa, habang ang iba naman ay baboy at kung hindi ibon, madalas ay paniki. Matalas din ang pang-amoy ng bawat miyembro ng tribo Shivas kaya madali nilang natutukoy kung aswang ba o hindi ang mga gumagalang hayop sa paligid. Hinuhuli nila ito sa pamamagitan ng kanilang pana. Naghahanap sila ng mapagtataguan at saka doon titirahin ng pana ang kanilang biktima. Ang panang ito ay may halong dinurog na bawang at asin na kilala bilang isa sa pinakamabisang pantaboy sa mga aswang. Hindi raw gusto ng mga aswang ang amoy ng bawang at asin kaya tuwing may ganito sa paligid ay lumalayo sila. Kaya naman ito ang naisipang gamitin ng tribo para mahuli naman ng mga ito. Nanghihina din kasi ang mga aswang kapag direktang pumasok sa katawan nila ang bawang at asin. Sadyang mautak ang tribong ito. Kahit pang sinauna ang kanilang pamumuhay ay kaya pa rin nila makipagsabayan sa kilos at pananalita ng mga tao sa panahon ngayon. Isa rin sa mga tradisyon nila ang makibagay sa modernong kilos at pananalita ng mga tao para makahanap sila ng paraan sa mas mabilis na panghuhuli ng mga aswang. Isang miyembro nga ng tribo ang namulot ng mga kalakal at dinala ito sa junk shop. Ang perang kinita nito ay ang siyang ipinambili nito ng bawang at asin sa isang tindahan. Dinurog nito ang bawang at asin hanggang sa maging pino. Pagkuway ibinudbud niya ito sa talim ng palaso saka itinago sa kanyang likuran. Bumalik ito sa mga kasamahan at nagsimula na sila sa paghahanap ng mga aswang. Isang barangay ang pinuntahan nila kung saan napapabalitang may mga gumagala raw na aswang. Bata pa ang gabi pero napakadilim na sa paligid kung kaya't sarado na rin ang lahat ng mga kabahayan. Tanging ilaw na lang sa poste ang nagsisilbing liwanag sa paligid. Ang ibang tribo ay umakyat pa sa puno, habang ang ilan ay nagtago sa likod ng mga gusali. Kanya-kanya sila ng diskarte para hindi makita ng mga aswang. Hanggang sa isang pusa ang napadaan sa kinaroroonan ng isang miyembro. Hindi ito pinansin ng lalaking Shivas dahil alam naman niyang pangkaraniwang pusa lang ito. Subalit hindi nagtagal ay isang aso naman ang dumaan sa pinagtataguan niya. Alam niya na aswang ito dahil naaamoy agad niya ang dugo nito kung kaya't hinanda na niya ang sandata at pinakiramdaman ang kilos nito. Nang makitang papalapit na sa kinaroroonan niya ang aswang na nagbabalat kayo bilang aso, ay mabilis niyang hinugot ang matalim na palaso sa likuran. Hindi na niya ginamit ang kanyang pana. Pagkaharap sa aso ay itinusok agad niya ito sa katawan. Bumaon ang sandatang iyon sa katawan ng aso. Bigla iyong naglabas ng itim na usok at simbolo iyon ng pagkakapaso. Nangisay ang aso at umalulong na parang nagmamakaawa at hindi naman nagtagal, nagbalik ang aso sa tunay nitong anyo bilang isang mabalasik na aswang. May makakapal na balahibo,
matutulis na kuko at mabangis ang anyo. Hinila niya ito patungo sa iba pang mga kasamahan nila at pagkatapos ay tulong-tulong na silang nagbuhat. Isa pang grupo ng tribo Shivas ang nakahuli ng aswang. Nakakita sila ng isang pusa na umakyat sa bubong at doon ay nagbago pa ang anyo. Humaba ang dila nito at akmang ipapasok pa sa butas ng bubong, subalit bumagsak sa gulat ang aswang na ito pagkatarak ng palaso sa kanyang leeg. Palaso na nagmula sa pana ng isang lalaking Shivas. Agad nilang dinampot ang katawan nito at pinagtulungan din itong buhatin. Agresibo ang naturang aswang. Kahit sugatan na ay sinusubukan pa rin itong manlaban. Subalit sanay na ang tribo Shivas sa pakikipaglaban sa mga aswang kaya alam na nila kung paano ito lalabanan. Sa huli ay wala ring nagawa ang aswang na ito para iligtas ang kanyang sarili. Nalagutan na ito ng hininga habang buhat-buhat ng tribo. Sa araw na iyon, 6 na aswang ang nakuha ng buong tribo. Isa-isa nilang inilapag ang bangkay ng mga ito sa harap ng kanilang pinuno. Ang pinuno naman nilang si Taj Majuka Haji ang kumatay sa katawan ng mga aswang. Siya ang pinakamatanda sa buong tribo kaya siya na rin na nagsisilbing pinuno ng mga ito. 102 taong gulang na ang matanda pero ang itsura at katawan nito ay pang 24 anyos pa lang din. Ganoon ang nagagawa ng pag-inom nila sa dugo ng aswang. Isinabit niya ang mga ito sa isang kawayan at pagkatapos ay hiniwa sa gitnang bahagi ang tiyan. Hinayaan nitong tumulo ang sariwang pulang likido sa malaking kawa. Hindi pa sapat ang dugo na kanyang nalikom. Mula sa 6 na aswang na nahuli nung gabing yun, kaya sa panibagong gabi ay muling gumala sa iba pang lugar ang tribo para makapanghuli pa. Sa pangalawang gabi ay 8 aswang naman ang nadakip nila. Ginawa muli ni Taj Majuka Haji ang proseso sa pagkuha ng dugo ng mga ito. Lagpas pa sa kalahati ang bilang ng nakuha nilang dugo, ngunit hindi pa rin napupuno ang malaking kawa kaya hindi pa rito nagtatapos ang trabaho nila. Sa kabilang dako naman, galit na galit ang lalaking si Amron nang mabalitaan ng pagkasawi ng ilan sa mga kasamahan nilang aswang. Siya ang pinuno ng mga aswang na dumayo sa lugar na iyon. Galing sila sa lugar ng Kapis pero ngayon ay nagpapalipat-lipat sa iba't ibang lugar upang hindi mahuli. Kapag uminit na ang kanilang pangalan sa isang lugar, ay lilipat na naman sila sa iba para doon na mambiktima. Wika ni Amron sa mga kasamahan. Hindi ako papayag na mauubos ang lahi natin dahil sa tribong yon. Kailangan natin baliktarin ang sitwasyon. Sila ang huhulihin natin at papatayin sa paraang mas matindi pa sa inaakala nila. Inutusan niya ng gabing iyon ang buong hukbo para gumanti sa tribo Shivas. Sabi pa niya, huwag kayong gagamit ng anyo ng maliliit na hayop para hindi nila kayo madaig. Maliwanag. Pagkasabi ay umupo sa trono ang lalaki habang nasa likuran niya ang kanang kamay na si Bruna. Nandito pa rin pala ang tribo ng mga Shivas. Akala ko ba naman ay patay na silang lahat mula nang sumabog ang dati nilang tahanan sa Mindanao. Hindi ko akalaing may natira pa pala sa kanila at nakasunod pa rin dito.
Wika ni Bruna habang minamasahe ang hari ng mga aswang. Maging ako ay hindi rin makapaniwala, pero hindi natin kailangang mangamba. Mas malaki at mas marami ang ating hukbo, kaya hindi tayo basta-basta madadaig ng mga inutil na yon. May naisip akong magandang paraan. Paraan kung paano maubos ang natitira nilang lahi. Ano naman yun? Wika ni Bruna. Nagpakawala na lamang ng mapanuksong ngiti si Ambron at pagkatapos ay humalakhak ng pagkalutong-lutong. Nang sumunod na gabi ay isinagawa ng hukbo ni na Ambron ang kanilang plano laban sa tribo. Nagmasid sila sa lugar na mga ito. Hinintay na magtipon-tipon muli ang buong tribo. Nang umagang iyon ay nakita nilang sumasa ilalim muli sa banal na ritual ang tribo at ito na ang araw kung kailan sila iinom muli ng dugo ng aswang. Maingat sa bawat kilos ang kampo ni na Ambron dahil hindi pa nila kayang magbagong anyo sa umaga. Pero nakahanda na sa paligid ang mga bomba na magpapasabog sa bahagi ng lugar na yon. Sa kalagitnaan ng ritual ay nagbigay na ng utos si Ambron na pasabugin ang lugar. Sa isang pindot lang ng kanyang tauhan, sumabog na nga ang mga bombang nakatanim sa paligid. Narinig pa nila ang sigawan ng mga tribong nagulat sa pangyayari. Karamihan sa kanila ngayon ay pumapalahaw na habang nasusunog ng buhay. Doon pa lang nagpakawala ng malutong na halakhak si Ambron habang pinagmamasdan ng pagbagsak ng kanilang mortal na kaaway. Agad nilang nilisan ang naturang lugar at nagbalik sa kanilang lungga. Makapangyarihang utos ni Ambron. Kayong wala na tayong kalaban. Kailangan na nating doblehin ang paghahasik ng lagim sa gabing ito. Gusto kong tumanak ang dugo sa lugar na ito. Patayin niyong lahat. Lahat ng taong makikita nyo. Pagsapit ng gabi ay nagkalat muli ang hukbo ng mga aswang para isakatuparan ang utos ng kanilang pinuno na doblehin ang paghahasik ng lagim. Si Ambron naman ay nasa harap pa rin ng kanilang lungga at inuubos ang sigarilyo sa bibig. Habang nagpapahangin sa labas ng abandonadong gusali na nagsisilbi nilang lungga, ay nakarinig siya ng mga yabag ng paa sa likuran. Paglingon nga niya, bumungad sa kanya ang pinuno ng tribo Shivas na si Taj Madjokahaji. Hindi siya makapaniwala na buhay pa pala ito. Pero sunog ang kabilang mukha. Itinaas ng matanda ang hawak nitong sandata at sa labis na talim ay nakita pa ni Ambron ang refleksyon niya roon. Isang malakas na sigaw ang pumailan lang sa lugar ng mga aswang. Iyon na ang huling sigaw ni Ambron. Sa isang senyas pa ng matanda, sandata na nito ang nagsalita. Gumulong sa lupa ang napugot na ulo ni Ambron. Pinulot ito ni Taj Madjokahaji at pinagmasdan pa. Nakita pa niya kung paano kumukurap-kurap ang mga mata nito na parang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari.
kong kayat. Kung inaakala mong tuluyan niyo na akong napabagsak, nagkakamali kayo. Nadanak talaga ang dugo ngayong gabi, pero hindi dugo ng mga tao, kundi ang dugo ninyong mga aswang. Asik niya sa pugot na ulo ni Ambron at pagkatapos ay nilisan ang lugar. Samantala, abala naman sa pag-uusap si Bruna at ang kapatid nitong si Mahilda. May usapan silang tatlo ni Ambron na sabay-sabay silang pupunta sa bayan at doon maghahasik ng lagim. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang lalaki. Gayong nagpaalam ito na saglit lang na maninigarilyo sa labas. Napilitan na ring lumabas ang dalawa at sa pagbukas nila ng pinto ay bumungad ang ulo ni Ambron at nakatarak na sa isang kawayan. Sa hindi kalayuan ay tumambad sa paningin nila si Taji Majoka Haji. Dala ang pana nito at nakahanda ng lumipat patungo sa kinaroroonan nila, ang palaso na ibinabad sa bawang at asin. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.